Pagdating sa usapan ng negosyo, madalas nating isipin na kailangan ng napakalaking capital o kaya ay isang genius level na plano para magtagumpay sa global market. Pero kung titingnan natin ang history ng 7-Eleven na mayroon ng mahigit 84,000 branches sa iba't ibang bansa, magugulat kayo dahil nagsimula lang pala ang lahat sa pagtitinda ng yelo. Ngayon, bahagi na sila ng ating daily routine dahil kahit madaling araw na ay bukas pa rin sila para sa ating mainit na kape o biglaang cravings. Pero naisip niyo ba kung bakit sa dinami-rami ng sari-sari store at grocery sa paligid, mas pinipili pa rin nating pumasok sa kanilang pintuan kahit alam nating mas mahal ang presyo ng bilihin nila? Sa video na ito, hihimayin natin ang mga mind-blowing na kwento sa likod ng dambuhalang kumpanyang ito at kung ano nga ba ang secret strategy na ginamit nila para maging isang trillion-dollar business. Handa ka na bang malaman kung paano binago ng isang simpleng observation ang paraan ng ating pamimili habang buhay? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay nagsimula noong taong 1927 sa Texas, USA, sa loob ng isang kumpanya na tinatawag na Southland Ice Company. Isang employee na nagngangalang John Jefferson Green ang may trabaho noon na magbenta ng malalaking tipak ng yelo para sa mga pamilya na wala pang refrigerator sa kanilang mga bahay. Habang siya ay nagtatrabaho, napansin niya ang isang mahalagang pattern na paulit-ulit na nangyayari sa kanyang mga customers. Ang mga taong bumibili sa kanya ng yelo ay madalas ding magtanong kung mayroon ba siyang tinitinda na ibang basic needs gaya ng gatas, itlog o tinapay. Sa halip na mag-hard pass at sabihing wala silang tinitindang ganoon, naisip ni John na isang malaking opportunity ito para makatulong sa mga tao at syempre, kumita ng mas malaki. Naisip niya na kung nandito na rin lang ang mga mamimili para sa yelo, bakit hindi na niya isabay ang mga essentials na palaging hinahanap nila para hindi na sila kailangang mag-effort na maglakad pa ng malayo patungo sa palengke. Dito na isinilang ang konsepto ng convenience store na naging foundation ng 7-Eleven. Sa suporta ng kanyang boss na si Joe Thompson, sinimulan nilang punuin ang kanilang ice dock ng mga pagkain na madalas gamitin sa bahay. Ang unang pangalan ng kanilang tindahan ay Totem Stores dahil naglalagay sila ng mga disenyo ng totem pole sa labas bilang sign ng kanilang pwesto. Ang naging secret nila ay hindi naman talaga complicated dahil ang tanging ginawa lang nila ay makinig sa kung ano ang kailangan ng mga tao sa paligid nila. Sa madaling salita, hindi lang basta produkto ang ibinebenta nila kundi ang convenience o ang ginhawa ng mamimili. Sa ating panahon ngayon kung saan ang lahat ng tao ay laging on the go at nagmamadali, ang pagiging madali at mabilis na serbisyo ang siyang binabayaran natin ng higit pa sa aktwal na presyo ng item. Alam niyo rin ba na bago naging global giant ang 7-Eleven ay dumaan din muna sila sa isang matinding pagsubok noong panahon ng World War I? Pero imbes na malugi, dito sila lalong pumaldo o kumita ng malaki dahil sila ang naging main supplier ng yelo para sa mga US Army camps. Dahil sa dagsa ng orders, napilitan silang bumuo ng isang matinding sistema sa distribution na naging pundasyon ng kanilang operasyon. At noong taong 1946, dito na opisyal na binago ang pangalan nila patungong 7-Eleven. Ang rason, sobrang simple lang. Dahil ang operating hours nila ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Isang game changer ito noong panahong iyon dahil ang karaniwang tindahan ay maaga pa lang nagsasara, pero sila handang mag-serve hanggang gabi. Pero kung pag-uusapan natin ang pinaka-iconic na product ng 7-Eleven, siguradong Slurpee ang papasok sa isip nyo. Pero alam nyo ba na ang Slurpee ay nadiskubre lang dahil sa isang aksidente? Noong 1966, isang negosyante na si Omar Knedlik ang nakapansin na kapag ang soft drinks ay hindi tuluyang nagyayelo, nagiging isa itong malamig at malambot na frozen drink. Imbes na itapon o baliwalain, naisip niya na magugustuhan ito ng mga tao. At tama nga siya dahil ngayon mahigit 7 bilyong cups na ang nabebenta nito worldwide. Sino ba namang makakalimot sa mga pakulo nila gaya ng Bring Your Own Cup, kung saan kahit timba ay dinadala ng mga tao para lang sa unlimited Slurpee?
Dito natin makikita na ang innovation ay hindi laging kailangang bagong imbento. Minsan, kailangan mo lang rin ng matalas na observation sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo. Noong taong 1973, nagsimula na silang pumasok sa franchising agreement. Pero ang tunay na nagpabago sa laro ay ang pagpasok ng 7-Eleven sa Japan sa ilalim ni Toshifumi Suzuki. Hindi lang niya basta ginaya ang sistema sa Amerika, kundi ini-upgrade niya rin ito gamit ang data at logistics. Dahil mahal ang upa sa Japan, naisip niya na imbes na malalaking warehouse, mas mabuting magkaroon na lang ng madalas na small deliveries. Ang resulta? Laging sariwa ang mga produkto, mas konti ang tapon, at mas mataas ang kita. Dahil sa talinong ito, ang 7-Eleven ay naging isang Japan-led global empire. Kahit marami ng sumulpot na competitors gaya ng Lawson o Family Mart, nananatili pa rin silang number 1 dahil marunong silang mag-adjust sa kultura at pangangailangan ng bawat bansa. Ang pinakamalaking lesson na makukuha natin dito ay ang sistema. Sabi nga, system is bigger than capital. Hindi lumaki ang 7-Eleven dahil lang sa dami ng pera, kundi dahil sa ganda ng kanilang franchise model at kung paano nila inayos ang kanilang serbisyo. Inuna nilang alamin kung ano ang gusto ng target market nila at kung ano ang trending kaysa maghintay ng isang perfect idea. Dahil sa matinding tagumpay na tinatamasa ng 7-Eleven ngayon, mahalagang balikan natin kung ano ba talaga ang naging secret sauce nila para hindi sila matabunan ng mga bago at mas malalaking kompetisyon. Gaya ng nabanggit natin kanina tungkol sa logistics na natutunan nila noong World War I, hindi lang sila basta nagbenta dahil ginawa nilang standard ang bawat galaw sa loob ng kanilang mga branches. Ibig sabihin, kahit anong branch ng 7-Eleven ang pasukin mo, alam mo na agad kung anong klase ng serbisyo ang matatanggap mo. Ito ang tinatawag nating consistency na nagbibigay ng tiwala sa mga customers. Pero ang tunay na nagpabago ng lahat ay ang pagyakap nila sa pagbabago. Sa mundo ng business, ang hindi marunong mag-adjust ay siguradong maiiwan at yan ang isang bagay na hindi hinayaan ng 7-Eleven na mangyari sa kanila. Kung titingnan natin ang ginawa ni Mr. Suzuki sa Japan, makikita natin ang galing ng tinatawag na localization. Hindi siya basta sumunod sa kung ano ang uso sa Amerika. Sa halip, tiningnan niya kung ano ang kailangan ng mga tao sa Japan at doon niya binago ang sistema. Halimbawa, dahil limitado ang space sa Japan, ginawa niyang mabilis ang palitan ng mga paninda para laging bago ang mga items sa shelves. Kaya kung ikaw ay may pangarap ding magnegosyo, ang tanong ay ito: ano kaya sa mga produkto o serbisyo na nakikita mo ngayon ang pwede mong baguhin o i-improve para mas magustuhan ng mga tao sa paligid mo? Minsan, hindi mo kailangang mag-imbento ng bago, kundi kailangan mo lang gawing mas madali at mas maayos ang dati ng naririyan. Sa madaling salita, may 3 malalaking business ideas tayong pwedeng makuha sa kwento ng 7-Eleven. Una, kailangan mong maging matalas sa pag-observe. Gaya ng pagpansin ni John Jefferson Green sa mga taong naghahanap ng gatas at itlog habang bumibili ng yelo. Pangalawa, kailangan mong gumawa ng sistema. Ang system ay mas mahalaga kaysa sa malaking capital dahil ito ang magpapatakbo ng negosyo mo kahit wala ka sa harap nito. At pangatlo, kailangan mong matutong mag-adjust at mag-adapt sa teknolohiya. Sa panahon natin ngayon, malaking tulong ang paggamit ng automation at maging ng artificial intelligence o AI para mas mapabilis ang iyong trabaho at mas mapaganda ang iyong serbisyo. Isipin niyo na lang, kung ang 7-Eleven ay nanatili lang sa pagbebenta ng yelo, malamang ay wala na sila sa mapa ngayon. Pero dahil marunong silang sumabay sa agos, naging bilyonaryo silang empire. Kaya naman sa mga nais ding pumasok sa mundo ng pagnenegosyo pero hindi alam kung paano magsisimula, laging tandaan na ang bawat malaking success story ay nagsisimula sa isang simpleng hakbang. Hindi kailangang maging perpekto agad ang iyong idea. Ang mahalaga ay mayroon ka ng sistema na handang mag-adjust sa takbo ng panahon. Baka ikaw na ang susunod na makakaisip ng konsepto na babago sa ating daily routine gaya ng ginawa ng Slurpee at 24/7 service. Sa huli, ang asenso ay hindi lang para sa mga may malaking pera,
kundi para sa mga taong may matalas na mata para sa oportunidad at pusong handang matuto. Ikaw, kung bibigyan ka ng pagkakataon na magtayo ng sarili mong convenience business, ano ang isang produkto o serbisyo na sa tingin mo ay kulang sa ating bansa na handang bayaran ng mga tao para sa kanilang ginhawa? I-comment nyo ang inyong mga big ideas sa ibaba at pag-usapan natin yan. Huwag rin kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga kwento ng tagumpay at yaman.